Basura ka lang sa pamamahay na ito, Eliana. Ang mga salitang yon ay parang lason na ibinuhos ni Rafael habang suot ang mamahaling suit na binili ng pawis ng asawa. Sa gitna ng rangya, isang babaeng tanyag at anak ng makapangyarihang general ang pilit na nagpapakumbaba. Hinihiwa ang sariling puso para sa isang lalaking taksil. Hanggang kailan magtitiis ang isang prinsesa sa dumi ng lansangan? May pag-asa pa ba ang pusong dinurog ng paulit-ulit na pagkakanulo? Huwag mong dungisan ang sapatos ko ng marumi mong kamay, Eliana. Mahiya ka naman sa sarili mo. 3 taon na tayong kasal, pero mukha ka pa rin katulong na kinuha ko lang sa kalsada. Ang boses ni Rafael ay parang matalim na humiwa sa katahimikan ng malaking silid. Habang ang boses niya ay puno ng pandidiri, ang mga mata ni Eliana ay nakatitig lamang sa dulo ng kanyang mga daliri na namumula dahil sa magdamag na pagkakababad sa tubig at sabon. Nakaluhod siya sa malamig na marmol na sahig, maingat na pinapakintab ang mamahalin at itim na sapatos na gagamitin ng kanyang asawa para sa isang mahalagang pagtitipon ng mga negosyante sa Makati. Sa kabilang dako ng silid, isang makapal na folder ang nakapatong sa mesa. Iyon ang ulat na tinapos ni Eliana hanggang 3:00 ng madaling araw. Ang mga teknikal na detalye ng medisina at ekonomiya na siya mismo ang nagsulat para hindi mapahiya si Rafael sa harap ng mga board members. Ngunit ang lahat ng puyat at pagod ay tila walang saysay sa harap ng panlalait na tinatanggap niya ngayon. Dahan-dahang binitawan ni Eliana ang basahan. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng emosyong pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang malakas na sampal na hindi nagiiwan ng bakas sa pisngi, kundi nagdudulot ng bitak sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang sariling refleksyon sa sapatos na kinuha niya kanina. Isang babaeng may maputlang mukha, gusot ang damit, at mga matang nawalan na ng kislap. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang muling bumasag sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Doña Aurora, ang kanyang biyenan, na ang bawat hakbang ay naghahatid ng aura ng kapangyarihan at pagkamuhi. Ang ginintuang alahas sa kanyang leeg ay kumikinang. Ngunit mas matalas pa rito ang tingin niya kay Eliana. Ano pa ang ginagawa mo rito, Eliana? Ang sabi ko sa'yo ay ihanda mo ang paboritong kape ni Vanessa dahil darating siya rito bago ang party. Huwag kang tatanga-tanga riyan. Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagpakain sa'yo noong kinuha ka ni Rafael sa probinsya. Naglakad si Doña Aurora papalapit at tila hindi sinasadyang nasipa ang timba ng tubig sa tabi ni Eliana. Kumalat ang malabong tubig sa sahig, nabasa ang laylayan ng lumang duster ni Eliana at ang folder na pinagpuyatan niya sa mesa. Walang imik na kumuha ng bagong basahan si Eliana upang punasan ng kalat. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Sa loob ng 3 taon, pinili niyang manahimik. Pinili niyang itago ang katotohanan na ang babaeng tinatawag nilang katulong ay ang nag-iisang anak ng pinakarespetadong general sa buong bansa. Pinili niyang maging sampagita sa gitna ng putikan para lamang patunayan ang kanyang pag-ibig. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Rafael na masayang sinasagot ang tawag ni Vanessa sa cellphone, nararamdaman ni Eliana ang isang kakaibang pakiramdam, isang pagpigtas ng huling hibla ng pag-asa. Tumayo si Rafael, hindi man lang tiningnan ng kanyang asawang basang-basa ang laylayan ng damit. Kinuha niya ang kanyang jacket at lumakad palabas habang tumatawa sa kausap sa kabilang linya. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay naiwan sa silid, isang paalala ng mundong kinabibilangan niya kung saan wala ng puwang ang isang Eliana. Naiwan ang katahimikan sa malaking mansyon, isang katahimikang kasing bigat ng gabi. Habang ang bawat patak ng tubig mula sa basahan ay nahuhulog sa timba, tila bawat segundo ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang maling desisyon. Tumingala si Eliana sa kisame
Pinipigilan ang pag-agos ng luha na matagal na niyang ipinagkakait sa kanyang sarili. Ito ba ang halaga ng lahat ng aking sakripisyo? Ang pag-ibig ba ay sadyang ganito kataris? Na ang dulo ng bawat pangako ay ang unti-unting pagpawi ng aking sariling pagkatao sa ilalim ng kanilang mga paa? Ang bawat tunog ng matutulis na takong ni Vanessa sa makintab na sahig ng mansyon ay tila pagpukpok ng martilyo sa ulo ni Eliana. Hindi pa man natutuyo ang laylayan ng kanyang duster mula sa pagkakatapon ng tubig ni Doña Aurora, kailangan na naman niyang harapin ang isa pang bagyo. Ang halimuyak ng mamahalin at matapang na pabango ni Vanessa ay agad na sumakop sa sala. Isang amoy na nagpapaalala kay Eliana na siya ay isang estranghero sa sarili niyang tahanan. "Oh, look who's here!" Ang dakilang asawa na mukhang basahan. Ang boses ni Vanessa ay puno ng panunuya habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Rafael, darling, bakit ba hinahayaan mo pa ring pakalat-kalat ang babaeng ito rito? She's ruining the aesthetic of your house, you know." Hindi man lang nag-angat ng tingin si Rafael mula sa kanyang binabasang dyaryo. "Hayaan mo na siya, Vanessa. She's useful for cleaning up." "Eliana, huwag kang tatayo riyan na parang tuod. Magluto ka ng paboritong pasta ni Vanessa. Make sure it's perfect. Dahil kung hindi, alam mo ang mangyayari." Pumasok si Eliana sa kusina ng walang kibo. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila may mga kadenang nakagapos sa kanyang mga paa. Ang init mula sa kalan ay dumampi sa kanyang mukha. Ngunit mas mainit ang luhang pilit niyang pinipigilan. Habang hinihiwa ang mga sangkap, ang mga daliri niya na sanay humawak ng scalpel at stethoscope ay maingat na gumagalaw. 3 taon na ang nakalilipas, siya ang pinakamahusay na estudyante sa kanyang klase sa medisina, ang babaeng may maliwanag na kinabukasan. Ngunit ngayon, ang tanging gamit ng kanyang talino ay ang pagtiyak na hindi masusunog ang sibuyas at bawang para sa babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Isang mahinang pagtapik sa kanyang balikat ang nagpabalik sa kanyang diwa. Si Yaya Glo iyon, ang matandang katulong na nakasama na ng mga Vergara bago pa man sila yumaman. May iniabot itong maliit na platito na may lamang piraso ng tinapay at keso. "Kumain ka muna, iha. Kanina ka pa walang laman ng sikmura." Ang pabulong na sabi ni Yaya Glo. Ang mga mata nito ay puno ng awa. "Huwag mong hayaang maubos ka nila ng tuluyan. May halaga ka, Eliana. Hindi man nila nakikita. Alam ng Diyos ang sakripisyo mo." Ngumiti ng bahagya si Eliana, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Salamat, Yaya Glo. Ayos lang po ako. Nakasanayan ko na." Ang maliit na piraso ng tinapay ay tila naging bato sa kanyang lalamunan. Ang kabutihan ni Yaya Glo ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa loob ng impyernong ito. Ang tanging patunay na tao pa rin siya sa paningin ng iba. Biglang narinig ang isang malakas na kalabog mula sa sala. Kasunod ang hysterical na sigaw ni Vanessa. "Rafael! Rafael, anong nangyayari sa'yo?" Nagmadaling tumakbo si Eliana palabas. Nakita niya si Rafael na nakahawak sa kanyang dibdib, namumutla at hirap sa paghinga. Ang kanyang mga labi ay nagsisimula ng mangitim. Si Doña Aurora ay natatarantang sumisigaw, habang si Vanessa ay nakatayo lang at walang magawa, kundi ang umiyak. Sa isang saglit, ang pagiging asawa ni Eliana ay napalitan ng kanyang pagiging doktor. Ang kanyang mga mata ay naging matalas at ang kanyang kilos ay naging mabilis at tiyak. Nilapitan niya si Rafael, hinawakan ng pulso nito at tiningnan ang kanyang mga mata. "Umalis kayo sa tabi niya. Bigyan niyo siya ng hangin." Ang utos ni Eliana sa boses na hindi pa nila naririnig kailanman. Isang boses na puno ng awtoridad. Mabilis niyang inayos ang pagkakahiga ni Rafael at ginawa ang mga paunang lunas upang maibsan ang paninikip ng dibdib nito. Alam niyang ito ay isang minor cardiac event dahil sa sobrang stress at pagod. Kumuha siya ng isang maliit na tableta mula sa kanyang bulsa, isang gamot na palagi niyang dala para sa ganitong pagkakataon, at ipinainom ito kay Rafael.
Pagkalipas ng ilang minuto, unti-unting bumalik ang kulay sa mukha ni Rafael. Ang kanyang paghinga ay naging regular na muli. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Eliana. Ngunit sa halip na pasasalamat, ang nakita ni Eliana sa mga mata ng kanyang asawa ay galit at hiya. Marahas na itinulak ni Rafael ang kamay ni Eliana. "Don't touch me! Sino ang may sabi na hawakan mo ako? Akala mo ba ay ililigtas mo ako para lang magmukha kang bayani? Rafael, darling, are you okay?" Singit ni Vanessa na tila ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit. "Ang babaeng ito, kung ano-anong ipinainom sa'yo, baka lason yan." "Umalis ka sa harap ko, Eliana." Ang malamig na sabi ni Rafael habang inaalalayan siya ni Vanessa na tumayo. "Ang dumi ng mga kamay mo. Nakakasuka." Tumayo si Eliana. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na nilipad ng hangin. Ngunit bago pa man siya makahakbang palayo, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa leeg ni Vanessa, nakasabit ang isang kwintas na may pendant na hugis sampagwita na gawa sa purong ginto at may maliliit na diamante. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Iyon ang huling alaala ng kanyang yumaong ina. Iyon ang kaisa-isang bagay na hiningi niya kay Rafael na huwag kailanman kukunin sa kanya. Ang kwintas na yon ay sumisimbolo sa kanyang nakaraan, sa kanyang dangal, at sa pagmamahal ng kanyang pamilya. "Saan mo nakuha ang kwintas na yan?" ang tanong ni Eliana. Ang boses niya ay nanginginig sa halo-halong galit at sakit. Tiningnan ni Vanessa ang kwintas at ngumiti ng mapang-asar. "This, ibinigay ito sa akin ni Rafael kagabi. Sabi niya, galing daw ito sa isang lumang kahon sa ilalim ng kama niyo. Bagay sa akin, di ba? Kesa naman nakatago lang at inaamag sa tabi ng isang katulong na tulad mo." Tumingin si Eliana kay Rafael, naghahanap ng kahit katiting na katotohanan o pagsisisi. Ngunit ang nakita lang niya ay ang kawalan ng pakialam. Ang huling kuta ng kanyang pagtitiis ay tuluyan ng gumuho. Ang sapatos na pinakintab niya, ang pagkaing niluto niya, at ang buhay na iniligtas niya, lahat ng yon ay itinapon sa putikan, kapalit ng isang palamuti para sa kanyang kabit sa ilalim ng malalaking chandelier ng mansyon habang ang tawanan ni na Rafael at Vanessa ay umaalingaw-ngaw. Isang panata ang nabuo sa isipan ni Eliana. Hindi na siya ang sampagwitang tatapakan lang. Darating ang araw na ang bawat patak ng luha niya ay magiging isang malakas na agos na tatangay sa lahat ng kinuha nila sa kanya. "Ibalik mo sa akin ang kwintas na yan, Rafael. Parang awa mo na, huwag iyan." Ang boses ni Eliana ay halos pabulong, ngunit bawat pantig ay may bigat ng isang pakiusap na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pendant na hugis sampagita na kumikinang sa leeg ni Vanessa. Ang kwintas na yon ay hindi lamang ginto. Iyon ang huling hininga ng kanyang ina. Ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanya sa isang nakaraang puno ng pagmamahal at dignidad. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael. Inayos niya ang kanyang polo na tila ba ang paglapit ni Eliana ay nagdala ng dumi sa kanyang kasuotan. "Alahas lang yan, Eliana. Masyado kang madrama. Isang hamak na piraso ng ginto na nakuha ko lang sa isang lumang kahon na puno ng alikabok. Mas bagay ito kay Vanessa dahil alam niya kung paano dalhin ang karangyaan. Hindi tulad mo na kahit anong isuot ay mukha pa ring galing sa bukid. Pero Rafael, alam mong iyan ang tanging hiningi ko sa'yo na huwag mong pakialaman. Noong ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito, ang kwintas na yan lang ang itinira ko para sa sarili ko." Ang sagot ni Eliana. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang luma at kupas na duster. Lumapit si Vanessa kay Rafael at malambing na yumakap sa braso nito habang ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Eliana
nang may halong tagumpay. Darling, baka naman kaya ayaw niyang ibigay ito dahil balak niyang ibenta? Baka nagnanakaw siya sa atin, Rafael, sabi ni Doña Aurora. Napapansin niya raw na parang may itinatago itong si Eliana sa maliit niyang silid. Magnanakaw? Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang bawat hakbang ay tila isang babala. Hindi na ako magtataka. Ang mga taong galing sa wala ay gagawin ang lahat para lang makahawak ng pera. Ibigay mo ang susi ng kwarto mo, Eliana. Ngayon din, nararamdaman ni Eliana ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pilit niyang tiningala ang kisame upang pigilan ang pagbagsak ng luha. Ang bawat salita nila ay parang mga tinik na ibinabaon sa kanyang puso. Ang silid na tinutukoy nila ay ang tanging lugar kung saan siya nakakahinga. Isang maliit at madilim na kwarto sa tabi ng labahan kung saan nakatago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Wala po akong ninanakaw, Ma'am Aurora. Ang kwintas na yan ay pag-aari ko bago ko pa man makilala si Rafael. Ang mahinang paliwanag ni Eliana. Sinungaling! Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng tasa ng tsa ang narinig sa sahig nang sadyang bitawan ito ni Doña Aurora sa tapat ng paanan ni Eliana. Ang porselana ay nagkadurog-durog at ang mainit na likido ay tumalsik sa balat ni Eliana. Huwag mo akong sasagutin ng ganyan. Rafael, tignan mo ang asawa mo. Wala na talagang modo. Kung hindi mo ito kayang disiplinahin, ako ang gagawa. Hinarap ni Rafael si Eliana, ang kanyang muka ay puno ng pagkairita. Ibigay mo ang susi kay Mama at huwag mo nang babanggitin ang tungkol sa kwintas na yan. Ituring mo na lang na bayad mo yan sa lahat ng pagkain at tirahan na ibinibigay namin sa iyo sa loob ng 3 taon. Vanessa, let's go. Nawalan na ako ng ganang manatili rito. Pinanood ni Eliana ang pag-alis ng sasakyan ni Rafael. Ang usok mula sa tambutso ay tila sumasakal sa kanyang pag-asa. Naiwan siyang mag-isa sa sala, kasama ang basag na porselana at ang hapdi sa kanyang balat. Dahan-dahan na siyang lumuhod upang pulutin ang mga piraso ng basag na tasa. Habang ginagawa niya ito, isang maliit na sugat ang gumuhit sa kanyang daliri at ang pulang dugo ay humalo sa tsaa sa sahig. Sa gitna ng sakit, tiningnan niya ang kanyang kamay. Ang mga kamay na ito ay nakapagligtas na ng maraming buhay sa operasyon noon. Ngunit ngayon ay hindi man lang niya kayang protektahan ang huling alaala ng kanyang ina. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid at tiningnan ang isang maliit na halaman ng sampagita na nakalagay sa paso sa bintana. Ang halamang yon ay ibinigay sa kanya ng kanyang ama, si General Monteverde, noong huling beses silang magkita. Hinaplos ni Eliana ang mga puting bulaklak. Ang bango nito ay nagdala sa kanya sa isang panahong hindi pa siya tinatapak-tapakan ng ibang tao. Kumuha siya ng isang maliit na notebook sa ilalim ng kanyang unan. Doon, isinusulat niya ang mga medikal na obserbasyon tungkol sa kalusugan ni Rafael. Kahit na itinataboy siya nito, lihim pa rin niyang tinitiyak na tama ang dieta at gamot na natatanggap ng kanyang asawa. Iyon ang kanyang utang na loob sa pag-ibig na inakala niyang totoo. Isang kumatok sa pintuan ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Si Yaya Glo iyon na may dalang isang sobre na luma at medyo lukot. Iha, may nag-iwan nito sa gate kanina. Sabi ng lalaking naka-uniforme, para daw ito sa'yo, pero huwag mo raw ipapakita sa kahit kanino rito. Ang pabulong na sabi ng matanda. Binuksan ni Eliana ang sobre nang may nanginginig na mga kamay. Sa loob ay may isang litrato ng isang medalyon ng militar at isang maikling sulat na may tatak ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na upang magpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Ang agila ay naghahanap na sa kanyang inakay. Konting tiis na lang, anak. Ang hininga ni Eliana ay naghabol. Alam niyang malapit na ang oras.
Ang kanyang ama, na binaliwala niya noon para sa pag-ibig kay Rafael, ay unti-uniting natutunton ang kanyang kinaroroonan. Ngunit bago yun mangyari, narinig niya ang boses ni Doña Aurora na sumisigaw muli mula sa kusina. Eliana, asan ang mga susing hinihingi ko? Huwag mong subukang itago sa akin ang anumang ninakaw mo. Kasabay ng sigaw na yon ay ang tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa labas ng mansyon. Isang itim na sasakyan na may plakang protocol ang dahan-dahang huminto sa tapat ng malaking gate ng mga Bergara. Isang lalaking nakaunipormeng militar ang bumaba. Tiningnan ang mansyon ng may seryosong mukha at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ng lalaking nakauniporme sa mahabang pasilyo patungo sa pintuan ng mansyon ay naghahatid ng isang kakaibang uri ng kaba sa dibdib ni Eliana. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa tindi ng sikat ng araw sa likuran nito. Ngunit ang tikas ng tindig at ang kinang ng mga medalyang nasa kanyang dibdib ay sapat na upang malaman na hindi ito isang ordinaryong panauhin. Napatigil si Doña Aurora sa kanyang pagsigaw. Inayos niya ang kanyang mamahaling bestido at nagkunwaring may dignidad na hinarap ang pintuan. Inakala niya na ang militar na ito ay may kinalaman sa negosyo ni Rafael o baka isang mataas na opisyal na nais humingi ng donasyon para sa isang charity event. Sino ang hinahanap ninyo, Koronel? Ang tanong ni Doña Aurora. Ang boses niya ay biglang naging malambing at puno ng kaplastikan. Wala rito ang aking anak na si Rafael, ngunit maaari ninyong iwan ang mensahe sa akin. Ang lalaki ay hindi agad sumagot. Tinanggal niya ang kanyang sombrero at tumambad ang isang mukhang matigas ngunit may mababait na mata. Tumingin siya sa paligid ng mansyon bago itinuon ang kanyang paningin kay Eliana. Nanooy nakatayo pa rin sa tabi ng basag na porselana. Ang kanyang daliri ay may bahid pa ng dugo at ang damit ay basa ng tsaa. Nandito ako para ihatid ang isang mahalagang balita para kay Ginang Eliana Monteverde. Ang seryosong pahayag ng opisyal, ang bawat salita niya ay tila isang malakas na hampas ng alon sa tahimik na silid. Isang mapanuyang tawa ang lumabas sa mga labi ni Doña Aurora. Monteverde, mukhang nagkakamali kayo ng pinuntahan, sir. Ang babaeng tinuturo ninyo ay si Eliana Vergara, ang asawa ng aking anak, na gumaganap din bilang aming katulong sa bahay. Wala kaming kilalang Monteverde rito. Hindi natinag ang opisyal. Muli niyang tiningnan si Eliana at sa pagkakataong ito, may bakas ng matinding pag-aalala at paggalang sa kanyang mga mata. Maari ko ba kayong makausap ng sandali, ma'am? May ipinapaabot ang inyong ama. Sa pagbanggit ng salitang ama, tila isang kidlat ang gumuhit sa isipan ni Eliana. Nararamdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang ama, na binaliwala niya noon dahil sa pag-ibig, ay narito na naman sa kanyang buhay. Ngunit bago siya makasagot, mabilis na humarang si Doña Aurora sa pagitan nila. Huwag ninyong papaniwalaan ang anumang sasabihin ng babaeng yan. Ang sigaw ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay muling naging matinis at puno ng galit. Kung ano man ang ama na sinasabi ninyo, tiyak na isa lang yung hamak na magsasaka o baka naman may utang sa gobyerno kaya kayo narito. Eliana, pumasok ka sa loob, linisin mo ang kusina at huwag kang makikialam sa usapan ng mga mayayaman. Dahan-dahang lumapit ang opisyal kay Eliana. Binaliwala ang mga linsil na salita ni Doña Aurora. Nakita niya ang sugat sa daliri ng babae at ang paso sa kanyang balat mula sa mainit na tsaa. Ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Hindi ko alam na ganito pala ang trato ninyo sa asawa ng inyong anak. Ang malamig na sabi ng militar. Kung alam lang ninyo kung sino ang kinakalaban ninyo ngayon, baka kanina pa kayo nakaluhod para humingi ng tawad. Anong sabi mo? Ang mukha ni Doña Aurora ay namula sa galit. Sino ka ba sa akala mo para pagsabihan ako sa loob ng sarili kong mansyon? Eliana,
ibigay mo sa akin ang sulat na hawak mo. Ngayon din, marahas na hinablot ni Doña Aurora ang sobre mula sa kamay ni Eliana. Dahil sa gulat, hindi agad nakapigil si Eliana. Pinunit ng matanda ang sobre at binasa ang nilalaman nito. Ngunit habang binabasa niya ang mga salitang nakasulat sa opisyal na papel, ang kanyang pagyayabang ay unti-unting napalitan ng matinding takot. Ang papel ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Hindi! Hindi ito maari. Isang biro lang ito, hindi ba? Ang pautal-utal na sabi ni Doña Aurora habang napapaatras siya. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng pagdating ng sasakyan ni Rafael ay narinig sa labas. Pumasok siya sa loob ng bahay kasama si Vanessa na masayang nakasandal sa kanyang balikat habang hinihimas ang kwintas na ninakaw kay Eliana. Anong meron dito? Sino ang militar na ito? Ang tanong ni Rafael nang makita ang kakaibang eksena sa sala. Tiningnan ni Eliana ang kanyang asawa, pagkatapos ay ang kwintas sa leeg ni Vanessa, at huli ay ang opisyal na militar na tila isang pader na nagpoprotekta sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, dahan-dahang itinuwid ni Eliana ang kanyang likod. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Rafael. Tapos na ang pagtitiis ko, Rafael. Ang boses ni Eliana ay hindi na nanginginig. Ito ay malinaw, malamig, at puno ng paninindigan. Ibalik mo sa akin ang lahat ng kinuha mo dahil sa oras na ito, hindi na ako ang babaeng maaari ninyong saktan. At sino ka naman sa akala mo para utusan ako? Ang natatawang sagot ni Rafael, hindi pa rin namamalayan ang panganib na nasa harap niya. Ang opisyal ay lumapit kay Rafael at huminto ng may kakaunting distansya na lang ang pagitan nila. Ako si Major Mateo ng Special Forces at ang babaeng hinahamak ninyo ngayon ay ang nag-iisang anak ni General Antonio Monteverde. Sa loob ng 10 minuto, ang buong lugar na ito ay mapapalibutan ng mga tauhan ng hukbo. May kailangan kaming kunin at sisiguraduhin naming walang matitira sa inyo. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang kwintas sa leeg ni Vanessa ay tila naging isang tanikala na sumasakal sa kanya. Habang ang mukha ni Rafael ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng sarili niyang karangyaan. Ang bawat salita ni Major Mateo ay tila isang maugong na kampana na nagpatigil sa mundo ni na Rafael at Doña Aurora. Ang tawa ni Rafael na kanina ay puno ng pangungutya ay unt-unting naglaho at napalitan ng isang hilaw na ngiti na pilit niyang isinusuot upang itago ang namumuong takot sa kanyang dibdib. General Antonio Monteverde, Eliana, huwag mo nga kaming gawing tanga. Ang sigaw ni Rafael, bagaman ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok. Major, baka nagkakamali kayo ng pinuntahan. Ang babaeng ito ay isang hamak na probinsyana na walang pinag-aralan. Ako ang bumuhay sa kanya. Ako ang nagbigay ng bubong sa ulo niya noong wala siyang matakbuhan. Dahan-dahang humakbang si Eliana papalapit sa kanyang asawa. Ang bawat patak ng tsaa sa kanyang damit ay tila naging mga medalya ng kanyang 3 taong pagtitiis. Tiningnan niya si Rafael, hindi na bilang isang asawang nagmamahal, kundi bilang isang doktor na sinusuri ang isang malalang sakit na wala ng lunas. Iyon ang pinaniwalaan mo dahil iyon ang gusto mong paniwalaan, Rafael. Ang malamig na pahayag ni Eliana. Hinayaan ko kayong isipin na wala akong kakayahan dahil gusto kong makita kung mamahalin mo ako nang dahil sa kung sino ako at hindi dahil sa kung anong meron ako. Ngunit sa bawat araw na lumipas, mas pinatunayan mo na ang pag-ibig mo ay kasing babaw ng iyong kayabangan. Huwag kang makinig sa kanya, Rafael! Singit ni Doña Aurora habang ang kanyang nanginginig na mga kamay ay pilit na itinatago sa likod ng kanyang mamahaling gown. Isang malaking panlilin lang ito. Major, baka binayaran kayo ng babaeng ito para magpanggap. Paano magiging anak ng isang general ang isang taong sanay maglinis ng banyo at magluto ng pagkaing pangalipin? Tumingin si Major Mateo kay Doña Aurora nang may matinding pandidiri.
Kumuha siya ng isang tablet mula sa kanyang bag at may pinindot na folder. Ang screen ay nagpakita ng isang live na video feed mula sa labas ng kanilang mansyon. Doon, makikita ang 3 itim na armored SUV at 2 truck ng militar na dahan-dahang humihinto sa tapat ng kanilang bahay. Ang mga tauhan ng Special Forces na armado at nakauniforme ay nagsisimula nang bumaba at kumuha ng pwesto. Hindi kami nandito para makipagtalo sa inyo, madam. Ang boses ni Major Mateo ay parang isang hatol ng kamatayan. Nandito kami para sunduin ang aming prinsesa. At ayon sa utos ng general, anumang pinsala na natamo niya sa loob ng pamamahay na ito, maging pisikal, emosyonal, o mental, ay pagbabayaran ninyo ng higit pa sa halaga ng inyong buong kumpanya. Napabitaw si Vanessa sa braso ni Rafael. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kislap, ay ngayon ay namumutla na parang papel. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg, ang kaisa-isang bagay na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya ang nanalo. Rafael, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na hindi totoo ito, ang palahaw ni Vanessa. Ngunit hindi na makapagsalita si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana. Pinapanood ang mga sundalo na naglalagay ng dilaw na tape sa paligid ng kanilang gate. Ang lahat ng koneksyon niya sa gobyerno, ang lahat ng perang pinaghirapan niya, ay tila naging mga piraso ng papel na sinusunog sa harap ng isang malakas na bagyo. Sa gitna ng kaguluhan, nararamdaman ni Eliana ang isang marahang paghila sa kanyang duster. Si Yaya Glo iyon na nakatayo sa isang sulok. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit may bakas ng katuwaan. Dahan-dahang lumapit si Eliana sa matanda at hinawakan ang mga magaspang na kamay nito. Yaya Glo, huwag po kayong matakot. Walang mangyayaring masama sa inyo, ang mahinahong sabi ni Eliana. Kinuha niya ang isang maliit na singsing mula sa kanyang bulsa at isinuot ito sa daliri ng matanda. Ito ang tanda ng aking pasasalamat. Kapag umalis ako rito, sasama kayo sa akin. Hindi ko kayo iiwan sa mga taong ito na hindi alam ang halaga ng katapatan. Iyon ang sandali na tuluyang bumigay ang emosyon ni Doña Aurora. Napaupo siya sa basag na porselana sa sahig. Ang kanyang marangyang buhay ay tila gumuho sa isang kisap mata. Si Rafael naman ay dahan-dahang lumapit kay Eliana. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi na halatang bunga lamang ng takot. Eliana, mahal ko. Pag-usapan natin ito. Ang pakiusap ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang asong nagmamakaawa. Maari nating ayusin ang lahat. Kalimutan na natin ang tungkol sa lie divorce. Magmula ngayon, ikaw na ang reyna ng bahay na ito. Itatapon ko si Vanessa. Hinding-hindi na kita sasaktan. Tumingin si Eliana kay Rafael. At sa unang pagkakataon, hindi na sakit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na pagkaawa para sa isang taong ang kaluluwa ay walang laman. Ang reyna ay hindi kailangan ng isang hari na walang dangal, Rafael. Ang tugon ni Eliana. Pagkatapos ay lumingon siya kay Vanessa. At ang kwintas na suot mo, huwag mong subukang tanggalin yan. Gusto kong suot mo yan kapag napanood mo ang pagbagsak ng bawat pangarap na itinayo ninyo sa ibabaw ng aking mga luha. Eksaktong sa sandaling iyon, ang malakas na tunog ng pagbukas ng pangunahing pinto ay narinig. Isang matandang lalaki na may matikas na tindig. Suot ang kanyang puting uniforme na may 4 na bituin sa balikat, ang pumasok sa silid. Ang bawat hakbang niya ay nagpayanig sa bawat vergara sa loob ng mansyon. Sino ang naglakas loob na saktan ng aking anak? Ang boses ni General Antonio Monteverde ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, kasing bagsik ng isang kulog na nagbabadya ng isang walang katapusang ulan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang libingan nang ang bawat hakbang ng general ay lumikha ng isang eko na tila babawat dumi sa sahig ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata, na nasanay sa pagtanaw sa mga malalawak na labanan,
ay dahan-dahang naglakbay sa kabuuan ng silid hanggang sa huminto ito sa kinaroroonan ni Eliana. Sa isang saglit, ang matigas na mukha ng general ay bahagyang lumambot. Ngunit agad din itong napalitan ng isang apoy na mas mainit pa sa anumang pagsabog. Nakita niya ang basa at maduming laylayan ng duster ng kanyang anak, ang namumulang daliri na may bahid ng tuyong dugo, at ang bakas ng panunuyo sa kanyang mga mata na tila ba matagal na itong naubusan ng luha. "Papa!" Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Eliana. Ang boses niya ay maliit, parang isang bata na pagkatapos ng mahabang panahon ay sa wakas ay nahanap na ang kanyang ligtas na kanlungan. Mabilis na lumapit ang general kay Eliana. Hindi niya pinansin ang dumi sa damit ng anak nang yakapin niya ito ng mahigpit. Ang tunog ng kanyang mga medalyang nagkakaumpugan sa kanyang dibdib ay naghatid ng isang himig ng proteksyon na matagal nang ipinagkait kay Eliana. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang manatili sa impyernong ito ng napakatagal." Ang pabulong na sabi ng general, ngunit ang bawat salita ay narinig ng lahat sa silid, kasing talas ng isang babala. Si Doña Aurora ay tila nawalan ng buto sa kanyang mga binti. Napakapit siya sa gilid ng sofa. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga pader ng mansyon. "General, maraming salamat sa inyong pagbisita. Ang totoo po niyan, may kaunting hindi pagkakaunawaan lang kami ng inyong anak. Alam ninyo naman, ang mga pamilya, may mga maliliit na tampuhan." Tiningnan ng general si Doña Aurora nang may matinding pandidiri. Ang kanyang tingin ay tila isang laser na humihiwa sa bawat kasinungalingan ng matanda. Ang pagtrato sa aking anak na parang alipin. Ang pagpahiya sa kanya sa harap ng ibang tao at ang pananakit sa kanya ay hindi kaunting hindi pagkakaunawaan, madam. Ito ay isang deklarasyon ng giyera laban sa pamilya Monteverde. Napalunok si Rafael. Sinubukan niyang humakbang papalapit, ang kanyang mga kamay ay nakataas, na tila ba sumusuko na siya bago pa man magsimula ang laban. "General Monteverde, sir, I can explain. Mahal ko po si Eliana. Ang lahat ng nakikita ninyo ay bahagi lang ng aming buhay mag-asawa. We can fix this, sir. Please, let's talk inside your office. I mean my office." Isang malamig na tawa ang kumawala kay Major Mateo na nasa likuran ng general. "Office? Nakalimutan mo na yata, Rafael. Ang lupang kinatitirikan ng mansyong ito, pati na ang kalahati ng shares ng inyong kumpanya, ay nakapangalan sa isang trust fund na ang tunay na may-ari ay si Eliana. 3 taon siyang nanahimik habang pinapanood kang ubusin ang pondo para sa mga luho mo at ng babaeng iyan." Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Ang kuwintas sa kanyang leeg ay tila naging isang mainit na bakal na nagpapaso sa kanyang balat. "Anong sabi mo?" "Kay Eliana ang kumpanya." Hinarap ng general si Rafael. Ang bawat salita niya ay puno ng awtoridad na hindi matatatanggihan. "Major Mateo, simulan na ang inventory. Lahat ng kinuha ninyo sa anak ko, bawat sentimo, bawat alaala, ay kukunin namin pabalik. At ang mansyong ito, sa loob ng 1 oras, kailangang wala na kayong lahat dito. Isang malaking insulto sa dangal ng aking anak na ang kanyang hininga ay humahalo sa hangin na nilalanghap ninyong mga tuso. Pero saan kami pupunta? Hindi nyo kami maaring palayasin ng ganito lang." Ang sigaw ni Doña Aurora, na ngayon ay nagsisimula ng mag-hysterical. "Maari ninyong tanungin ang inyong mga abogado kung paano ang proseso ng eviction para sa mga taong gumamit ng pekeng dokumento para manatili sa isang pag-aari na hindi sa kanila." Ang tugon ni Mateo habang binubuksan ang isang asul na folder na naglalaman ng mga orihinal na titulo ng lupa. Tumingin si Eliana kay Rafael na ngayon ay nakaluhod na sa kanyang paanan, pilit na hinahawakan ng dulo ng kanyang duster. Ang lalaking ito, na dati ay tinitingala niya at inalayan ng kanyang buong mundo,
ay mukhang isang kawawang bata na nawalan ng laruan. Eliana, please, huwag mo itong gawin sa akin. Alam kong mahal mo pa ako. Ang pagmamakaawa ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at kahihiyan. Dahan-dahang tinanggal ni Eliana ang pagkakahawak ni Rafael sa kanyang damit. Ang kanyang muka ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na kapayapaan na bunga ng pagtanggap sa katotohanan. Ang pag-ibig na sinasabi mo, Rafael, ay namatay na kasabay ng bawat patak ng tsa na itinapon ninyo sa akin. Hindi mo ako minahal. Minahal mo ang serbisyong ibinigay ko, ang katahimikang ipinakita ko, at ang yaman na hindi mo alam na sa akin nanggagaling. Ang mahinahong sabi ni Eliana, lumingon siya sa kanyang ama. Papa, gusto ko nang umalis. Gusto ko nang maligo at tanggalin ang amoy ng mansyong ito sa aking balat. Sige anak, ang sasakyan ay naghihintay na sa labas. Ang sagot ng general habang inaalalayan niya ang anak patungo sa pinto. Ngunit bago sila tuluyang lumabas, isang opisyal ng militar ang pumasok at bumulong kay Major Mateo. Ang mukha ni Mateo ay biglang naging seryoso. Tumingin siya kay Rafael nang may isang mapanirang ngiti. Mukhang hindi lang eviction ang kailangan ninyong alalahanin, Rafael. May mga ulat na dumating tungkol sa mga illegal na transaksyon ng inyong kumpanya sa ilang mga sindikato. At ang ebidensya? Nanggaling sa isang notebook na nahanap namin sa ilalim ng unan sa maliit na silid sa tabi ng labahan. Ang puso ni Rafael ay tila tumigil sa pagtibok. Ang notebook na yon. Ang notebook kung saan isinusulat ni Eliana ang lahat ng kanyang nakikita at naririnig habang siya ay naglilinis. Ang katulong na binaliwala nila ay palaang siyang may hawak ng susi sa kanilang bilangguan. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa balikat ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang asawang si Eliana, sa kanyang biyenan na general, at sa notebook na hawak ni Major Mateo. Ang notebook na yon, isang simpleng kwaderno na may mga kupas na pahina, ay naging isang matalas na sandata na handang tumapos sa kanyang karangyaan. Eliana, makiusap ka sa papa mo. Hindi ko sinasadya ang mga transaksyong yon. Ginawa ko lang yon para isalba ang kumpanya, para sa ating kinabukasan. Ang pagsusumamo ni Rafael habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa malamig na marmol na sahig. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Eliana, ngunit mabilis na humarang ang matikas na katawan ni Major Mateo. Huwag mong dungisan ang hangin sa paligid niya ng iyong mga kasinungalingan, Rafael. Ang malamig na tinig ni Mateo. Lumingon siya sa mga sundalo na nasa likuran niya. Simulan na ang pag-iimbestiga sa bawat silid. Siguraduhin na walang anumang dokumento o ebidensya ang maitatago o masisira. Sa gitna ng kaguluhan, si Vanessa ay dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na tinatago ang kwintas sa kanyang leeg, sa ilalim ng kanyang buhok. Ngunit bago pa man siya makahakbang palayo, ang matalas na paningin ni Eliana ay huminto sa kanya. Vanessa, bago ka umalis, may isang bagay na kailangang manatili rito. Ang mahinahong sabi ni Eliana. Hindi niya kailangang sumigaw upang maramdaman ang bigat ng kanyang utos. Dahan-dahang lumapit si Major Mateo kay Vanessa. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang matunog na paalala ng paparating na hustisya. Nang walang imik, iniunat ni Mateo ang kanyang kamay. Hindi na nakapalag si Vanessa. Sa gitna ng matinding takot at kahihihiyan, dahan-dahan niyang kinalas ang kwintas na hugis sa pagwita at inilagay ito sa palad ni Mateo. Inabot ni Mateo ang kwintas kay Eliana. Nang maramdaman ng babae ang lamig ng ginto sa kanyang palad, tila isang mainit na agos ng alaala ang bumalot sa kanyang puso. Iyon ang huling haplos ng kanyang ina, ang huling piraso ng kanyang pagkatao na binalak nilang nakawin. Maingat niya itong isinilid sa kanyang bulsa, kasabay ng pagsasara ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Yayaglo,
Kunin niyo na po ang inyong mga gamit. Ang baling ni Eliana sa matandang katulong. Huwag na kayong mag-alala sa kahit ano. Magmula ngayon, kayo ay bahagi na ng aking tahanan kung saan ang bawat serbisyo ay may katumbas na paggalang. Umiiyak na tumango si Yaya Glo at mabilis na naglakad patungo sa kanyang maliit na silid habang ang lahat ay abala sa pag-iimpake at pag-iinspeksyon. Si Doña Aurora ay nanatiling nakaupo sa sahig, tinititigan ang basag na porselana na tila doon niya nakikita ang kanyang sariling kinabukasan. Ang kanyang mga mamahaling alahas at titulong ipinagmamalaki ay wala ng silbi sa harap ng mga taong may tunay na kapangyarihan. Anak, handa na ang convoy. Ang malambing na sabi ni General Monteverde habang inaalalayan si Eliana. Iwanan mo na ang lahat ng sakit sa loob ng mga pader na ito. Sa labas ng gate na yan, ang buhay na nararapat para sa'yo ay naghihintay. Naglakad si Eliana palabas ng mansyon nang hindi lumingon. Ang hangin sa labas ay masarap sa pakiramdam, kasing linis ng isang bagong simula. Ang tunog ng mga makina ng sasakyang militar na dahan-dahang umaandar ay tila isang himig ng tagumpay. Habang nakaupo sa loob ng sasakyan, tiningnan ni Eliana ang mansyon mula sa bintana. Nakita niya si Rafael na nakatayo sa balkonahe, mag-isa, habang ang mga sundalo ay isa-isang naglalabas ng mga kahon ng mga dokumento. Sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman ni Eliana, kundi isang malalim na paglaya. Major Mateo, ang tawag ni Eliana sa lalaking katabi niya. Salamat sa pagdating. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Tungkulin ko ang protektahan ang mga mahahalagang bagay sa buhay ng General Ma'am at kayo ang pinakamahalaga sa lahat. Ang sasakyan ay dahan-dahang lumayo sa mansyon ng mga Vergara. Ang kalsada patungo sa Maynila ay tila mas maliwanag at sa bawat pag-ikot ng gulong, ang alaala ng pagiging katulong ay unti-unting napapalitan ng imahe ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang korona. Ngunit habang sila ay bumabagta sa highway, isang hindi inaasahang tawag ang dumating sa radyo ng sasakyan ni Mateo. Ang mukha ng opisyal ay muling naging seryoso. General, may ulat mula sa ospital. Mukhang hindi lang iligal na transaksyon ang itinatago ni Rafael. May kinalaman din sila sa pagkamatay ng isa sa mga tauhan ninyo noon. Ang hininga ni Eliana ay tumigil. Ang misteryong nakatago sa notebook ay mas malalim pa pala sa kanyang inaasahan. Ang bawat piraso ng papel na nasa harap ni Eliana ay tila mas mabigat pa sa lahat ng mga batong binuhat niya noong siya ay nasa mansyon pa ng mga Vergara. Nakaupo siya sa loob ng isang malawak at maliwanag na silid sa loob ng kampo militar, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang malayo, ngunit regular na tunog ng mga sundalong nagmamarcha sa labas. Sa gitna ng lamesa ay ang dokumento ng diborsyo. Ang mga salitang nakalimbag doon ay formal at malamig. Walang bakas ng 3 taon ng kanyang pagtitiis, ng bawat gabi na ipinagluto niya si Rafael, o ng bawat pagkakataon na pinatawad niya ang mga masasakit na salita nito. Ang dulo ng panulat na hawak niya ay nakatapat sa linyang paglalagyan ng kanyang pangalan, ngunit ang kanyang kamay ay nananatiling nakatigil sa hangin. Isang marahang pagkatok ang narinig mula sa pinto. Pumasok si Major Mateo na ang muka ay hindi na kasing talas ng kanina noong nasa mansyon sila. May dala siyang isang baso ng mainit na gatas at dahan-dahan itong ipinatong sa tabi ni Eliana. Ang bawat kilos ni Mateo ay puno ng pag-iingat. Tila natatakot na baka sa isang maling galaw ay mabasag ang babaeng nasa harap niya. Hindi mo kailangang gawin ito ngayon kung hindi mo pa kaya, Ma'am Eliana. Ang pabulong na sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay naging isang mainit na kumot sa gitna ng giniginaw na damdamin ng babae. Tumingala si Eliana at pilit na ngumiti, bagaman ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Kailangan ko itong gawin, Major. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko.
Hanggat ang pangalan ko ay nakadikit sa pangalan niya, pakiramdam ko ay nakakulong pa rin ako sa silid na yon sa tabi ng labahan. Ibinaba ni Eliana ang panulat at dahan-dahang hinawakan ang kanyang stethoscope na nakapatong sa isang kahon sa gilid. Ang malamig na bakal nito sa kanyang balat ay tila isang kuryenteng nagpagising sa kanyang natutulog na pangarap. Ito ang instrumentong ginagamit niya bago niya piniling maging hamak na asawa. Hinaplos niya ang bawat bahagi nito. Inaalala ang tibok ng puso ng mga pasyenteng naisalba niya noon at ang tibok ng sarili niyang puso na matagal na niyang kinalimutan. Major, ano ang ibig ninyong sabihin kanina tungkol sa pagkamatay ng tauhan ni Papa? Ang tanong ni Eliana, ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Huminga ng malalim si Mateo at umupo sa tapat niya. Si Sergeant Rosales, siya ang inatasang magbantay sa iyo ng palihim nung unang taon ng iyong pagsasama kay Rafael. Natagpuan siyang patay sa isang liblib na lugar sa labas ng kumpanya ni Rafael. Ang opisyal na ulat ay aksidente. Ngunit sa nakita naming notebook mo, may mga petsa roon na tumutugma sa mga gabi kung kailan madalas lumabas si Rafael kasama ang ilang mga armadong lalaki. Ang hininga ni Eliana ay naging mababaw. Naalala niya ang mga gabing iyon. Ang mga gabing umuuwi si Rafael na may amoy ng alak at putik habang siya ay naghihintay sa pintuan na may dalang mainit na tulo. Inakala niya noon na dahil lamang iyon sa pagod sa trabaho. Hindi niya akalain na sa likod ng mga pag-aaway nila ay may mas madidilim na lihim na nakatago. Ibig sabihin, ang lalaking pinakasalan ko ay hindi lang taksil, kundi isang mamamatay tao. Ang pabulong na tanong ni Eliana. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig muli. Iyan ang aalamin namin, ma'am. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan mo, ang sagot ni Mateo. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, malapit sa kamay ni Eliana, ngunit hindi ito hinahawakan. Isang tanda ng malalim na paggalang. Ang general ay gagawin ang lahat. At ako rin. Tumingin si Eliana sa Major. Sa loob ng 3 taon, ang tanging nakikita niya sa mga mata ng mga lalaki ay pag-alipusta o kawalan ng pakialam. Ngunit sa mga mata ni Mateo, nakakakita siya ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, ang pagkilala sa kanyang tunay na halaga. Dahan-dahang kinuha ni Eliana ang panulat. Sa isang mabilis ngunit matatag na galaw, isinulat niya ang kanyang pangalan sa dokumento. Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay tila ang huling hininga ng kanyang pagsasakripisyo. Nang matapos ang huling letra, binitawan niya ang panulat at sumandal sa upuan. Isang malakas na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Tila ba isang dambuhalang tinik ang nabunot sa kanyang puso. Tapos na, Mayor. Wala na si Eliana Vergara. Ako na muli, si Eliana Monteverde. Ang sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magkaroon muli ng kislap. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy sa pag-uusap, ang radyo ni Mateo ay muling tumunog. Isang boses mula sa kabilang linya ang naghatid ng balitang hindi nila inaasahan. Major, ang kampo ng mga Vergara ay gumagalaw. Sinusubukan ni Rafael na ilabas ang lahat ng kanyang pera sa bansa sa tulong ni Vanessa. At may masama pa, Ma'am Eliana. Ang iyong medikal na lisensya, sinusubukan nilang ipa-revoke gamit ang mga pekeng reklamo ng maling panggagamot. Napatayo si Eliana, ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng bakal. Hindi sapat sa kanila na kunin ang kanyang dangal at ang kanyang nakaraan. Ngayon, pati ang kanyang kinabukasan bilang isang doktor ay nais nilang sirain. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid at ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay handa na para sa susunod na laban. Akala ba nila ay ganoon lang kadaling burahin ang pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon? Hindi nila alam na bago ako naging asawa, ako muna ay naging isang manggagamot. Ang boses ni Eliana ay parang isang malamig na agos ng tubig sa gitna ng nagbabagang silid.
Ang bawat salita niya ay may talim na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman ng mga Vergara. Nakatayo siya sa gitna ng opisina ni Major Mateo. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Tila ba doon niya kinukuha ang lakas upang hindi tuluyang lamunin ng galit. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang binabasa niya ang ulat tungkol sa planong pag-revoke ng kanyang medikal na lisensya. Ang mga pekeng reklamo ng maling panggagamot na isinampal laban sa kanya ay halatang gawa-gawa lamang ng mga taong binayaran ni Rafael. Ito ang huling hininga ng isang nalulunod na imperyo, ang subukang sirain ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Yaya Glo, may dalang isang lumang suklay na gawa sa kahoy. Isang pamilyar na amoy ng sampagita at langis ang sumunod sa matanda. Pinaupo niya si Eliana sa isang silya at dahan-dahang sinimulang suklayin ang mahaba at medyo gusot na buhok ng babae. Ang bawat hagod ng suklay ay tila isang haplos ng ina. Isang pagpapakalma sa bumingit na baha ng emosyon. Hayaan mo silang mag-ingay, iha. Ang latang walang laman ay siya talagang maingay. Ang pabulong na sabi ni Yaya Glo. Ang liwanag ay hindi kayang itago ng kahit anong dumi. Magtiwala ka sa iyong sarili dahil alam ko kung gaano karaming gabi ang inilaan mo sa pag-aaral habang ang iba ay naglalaro lang. Nararamdaman ni Eliana ang init ng pag-aaruga ni Yaya Glo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa loob ng ilang sandali, bumalik ang kanyang alaala sa araw ng kanyang graduation. Naalala niya ang kanyang ama, si General Monteverde, na nooy nakatayo ng may tuwid na likod at may mga matang puno ng katuwaan habang isinusuot sa kanya ang kanyang medikal na hood. Noong araw na yon, sumumpa siya na gagamitin niya ang kanyang talino upang magligtas ng buhay. Hindi niya inakala na darating ang araw na kailangan niyang iligtas ang sarili niyang dangal mula sa taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso. Major Mateo, ang tawag ni Eliana, hindi idinilat ang kanyang mga mata. Gusto kong ihanda ang lahat ng dokumento ko mula sa ospital sa Amerika kung saan ako nag-residency. Ipakita natin sa kanila na ang tinatawag nilang katulong ay isa sa mga pinakamahusay na cardiologist na nakatapos sa labas ng bansa. Tumango si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Nakaayos na ang lahat, Ma'am Eliana. Ang iyong ama ay nagpadala na rin ng mga abogado para harapin ang Professional Regulation Commission. Pero may isang bagay pa kaming nalaman. Si Vanessa, sinusubukan niyang ibenta ang mga ari-ariang nakapangalan sa iyo gamit ang mga peking pirma. Isang tunog ng pagkabali ng isang maliit na lapis ang narinig sa loob ng silid nang hindi sinasadyang madiinan ito ni Eliana. Ang kanyang panga ay nagtagis. Ipaparanas ko sa kanila ang bawat sakit na ibinigay nila sa akin, ngunit gagawin ko ito sa paraang hindi nila inaasahan. Hindi ako gagamit ng dahas, Major. Gagamitin ko ang katotohanan. Dahan-dahang tumayo si Eliana. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at inilabas ang isang maliit na stethoscope na may nakaukit na pangalan niya. Isinuot niya ito sa kanyang leeg at sa isang saglit, ang babaeng mukhang katulong kanina ay tuluyan ng naglaho. Ang nakatayo na ngayon sa harap ni Mateo ay isang makapangyarihang doktor, isang babaeng handang bawiin ang lahat ng sa kanya. Lumakad siya patungo sa bintana at tiningnan ang papalubog na araw. Ang kalangitan ay kulay kahel at lila, isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang araw at ang simula ng isang bagong yugto. Ito na ang huling gabi na magiging biktima ako, Major. Ang sabi ni Eliana, ang kanyang boses ay malamig at puno ng paninindigan. Bukas, sisiguraduhin kong ang pangalang Vergara ay magiging isang paalala na lamang ng isang pagkakamali na hindi ko na uulitin.
Ngunit habang siya ay nagsasalita, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas ng gate ng kampo. Isang itim na kotse ang huminto. At mula rito ay bumaba ang isang lalaking may dalang isang puting sobre. Hindi ito si Rafael, kundi isang lalaking may nakakatakot na ngiti. Isang mukhang pamilyar mula sa mga gabing madilim sa mansyon. Ibinigay ng lalaki ang sobre sa gwardya sa gate at mabilis na umalis. Nang makarating ang sobre kay Mateo at buksan ito, isang litrato ang nalaglag sa sahig. Ang litrato ay kuha sa loob ng kwarto ni Eliana sa mansyon. Ngunit may isang bagay doon na hindi dapat nandoon. Isang tumpok ng mga gamot na bawal sa batas na itinanim doon upang tuluyan siyang mabulok sa bilangguan. Akala ba nila ay ganoon ako kahina para madala sa mga lumang laro ng paninirang puri? Ang tinig ni Eliana ay hindi kababakasan ng takot habang nakatitig sa litratong nalaglag mula sa sobre. Ang mga gamot na bawal na sadyang inilagay sa kanyang maliit na silid ay isang desperadong hakbang, isang huling hininga ng isang mamamatay tao na sinusubukang hilahin ang biktima pababa sa putikan. Sa halip na mangamba, naramdaman ni Eliana ang isang malamig na uri ng pagkamuhi na unti-unting nagpapatigas sa kanyang puso. Nasa loob sila ng war room ng kanyang ama, isang silid na puno ng mga mapa, mga screen ng computer, at ang amoy ng lumang leather at kape. Sa paligid ng lamesa ay nakatayo ang tatlong matatandang lalaki na may matitikas na tindig, ang mga agila ng general. Sila ang mga pinagkakatiwalaang opisyal na kasama ni General Monteverde sa bawat laban. At ngayon, ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng bato dahil sa pambababoy na ginawa sa anak ng kanilang pinuno. General, ang bawat galaw ni Rafael ay binabantayan na namin. Alam namin kung sino ang inutusan niyang magtanim ng mga gamot na yan, ang ulat ng isa sa mga agila. Ang tunog ng kanyang pagbukas ng isang itim na folder ay lumikha ng isang maugong na paalala ng paparating na paghuhukom. Lumapit ang general kay Eliana at ipinatong ang kanyang malapad na kamay sa balikat ng anak. Huwag kang mag-alala, anak. Ang bawat lason na sinubukan nilang itanim sa buhay mo ay babalik sa kanila ng 10 ulit. Sa darating na anibersaryo ng kumpanya nila, doon natin tatapusin ang lahat. Hinarap ni Eliana ang kanyang ama. Gusto kong ako ang pumasok doon, Papa. Gusto kong makita nila ang babaeng tinawag nilang basura na nakatayo sa harap ng maraming tao. Bit-bit ang katotohanan na binuo ko habang sila ay nagnanakaw. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Major Mateo kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong matinding paghanga. Dahan-dahang lumakad si Mateo patungo sa isang malaking cabinet at inilabas ang isang puting gown na nakabalot sa plastic. Sa tabi nito ay ang puting laboratory gown ni Eliana na may nakaborda na pangalang Dr. Eliana M. Monteverde, MD, Cardiology. Ito ang iyong baluti, Ma'am Eliana, ang pabulong na sabi ni Mateo. Ang iyong ama ang nagpaayos nito. Ang gown na ito ay sumisimbolo hindi lamang sa iyong yaman, kundi sa iyong talino at dangal. Hinaplos ni Eliana ang tela ng kanyang laboratory gown. Ang bawat hibla nito ay nagpaalala sa kanya ng mga gabing wala siyang tulog sa ospital, ng mga buhay na idinalangin niyang maisalba, at ng bawat sakripisyong ginawa niya bago niya nakilala si Rafael. Ang pagiging katulong ay isang maskara lamang, at ngayon, ang maskarang yon ay tuluyan ng matutunaw. Isang matunog na pagtunog ng telepono ang narinig mula sa bulsa ni Mateo. Sinagot niya ito at pagkatapos ng ilang segundo, naging seryoso ang kanyang mukha. General, balak ni Rafael na i-announce ang engagement nila ni Vanessa sa gabi ng gala. Sinusubukan nilang gamitin ang event na yon para ma-impress ang mga bagong investors at makakuha ng pondo para sa pagtakas nila sa ibang bansa. Ang ulat ni Mateo.
Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng general. Engagement? Mukhang mas bagay sa kanila ang isang engrandeng pagbagsak. Mateo, ihanda ang lahat ng ebidensya, ang notebook ni Eliana, ang ulat tungkol kay Sergeant Rosales at ang mga dokumento ng kumpanya na ninakaw nila. Humarap muli si Eliana sa bintana, tinititigan ang dilim ng gabi na unti-unting nilalamon ng mga ilaw ng kampo. Nararamdaman niya ang tibok ng kanyang puso, mabilis, matatag, at puno ng paninindigan. Hindi na siya ang Eliana na nananahimik habang sinasampal ng mga salita. Yayaglo, ang tawag ni Eliana sa matandang katulong na nooy nanonood lang sa isang tabi. Pakihanda ang aking mga gamit. Bukas, muli tayong babalik sa mansyon. Ngunit hindi bilang mga alipin, kundi bilang mga may-ari na kukuha ng katarungan. Umiiyak na tumango si Yayaglo. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa krus sa kanyang leeg. Ang bawat hikbi niya ay tila isang panalangin na sa wakas ay nasagot na. Habang naghahanda ang lahat, isang maliit na detalye ang napansin ni Mateo sa screen ng computer. Isang itim na sasakyan ang pabalik-balik sa labas ng gate ng kampo militar. Ang plaka nito ay pamilyar. Ito ang sasakyang ginagamit ni Vanessa sa kanyang mga lihim na pakikipagtagpo. Sinusubukan nilang manmanan tayo, ang sabi ni Mateo habang dahan-dahang kinakasa ang kanyang baril. Bagaman ang tunog nito ay tila isang babala lamang sa hangin. Hindi nila alam na sila ang mismong pumasok sa loob ng bitag na inihanda natin. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghahanda, may isang bagay na nagpabagabag kay Eliana. Sa ilalim ng mga dokumento ng kumpanya, may nakita siyang isang lihim na bank account na ang pangalan ay hindi kay Rafael o Vanessa, kundi sa isang taong hindi niya inaasahan. Isang pangalan na matagal nang ibinaon ng kanyang ama sa limot. Ang kanyang hininga ay naging mababaw nang makita ang pirma sa dulo ng dokumento. Isang bagong misteryo ang bumukas. Isang misteryong maaaring magpabago sa tingin niya sa kanyang sariling pamilya. Ang asawa ko ay isang kahihiyan, isang magnanakaw na sumira sa tiwala ng aking pamilya. Kaya ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, formal ko nang ipinapahayag ang aming paghihiwalay. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom, kasing talim ng isang kutsilyong humihiwa sa dangal ni Eliana sa harap ng pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Habang nakatayo sa entablado, suot ang kanyang mamahalin na tuksido at ang mapanlinlang ng ngiti, tila ba ipinagdiriwang ni Rafael ang kanyang tagumpay sa pagdurog sa babaeng nag-alay sa kanya ng 3 taon ng katahimikan. Sa tabi niya, si Vanessa ay nakatayo ng may labis na kapalaluan, suot ang isang pulang gown na tila sumisimbolo sa dugong itinigis ng puso ni Eliana. Sa labas ng ballroom, sa loob ng isang madilim na sasakyan, nararamdaman ni Eliana ang bawat salita ni Rafael sa pamamagitan ng speaker ng kanyang cellphone. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kakaibang ritmo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng kapayapaan na dumarating bago ang isang malakas na unos. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang telang sutla ng kanyang puting gown na ngayon ay nababalutan ng isang seryosong laboratory coat na may nakaburdang ginto na pangalan ng kanyang pamilya at ng kanyang propesyon. Isang malakas na yanig mula sa labas ng hotel ang nagpatigil sa tawanan ng mga bisita sa loob. Ang tunog ng mga mabibigat na makina ng truck ng militar at ang sabay-sabay na pagsasara ng mga pinto ng sasakyan ay lumikha ng isang maugong na musika ng paparating na katarungan. Ang mga gwardya ng hotel ay walang nagawa, kundi ang tumabi ng ang mga tauhan ng Special Forces sa ilalim ng pamumuno ni Major Mateo ay formal na pumasok at hinarangan ang bawat labasan ng ballroom. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang bawat mata ay nabaling sa direksyon ng liwanag na nagmumula sa labas. Pumasok si General Antonio Monteverde. Ang kanyang bawat hakbang ay naghahatid ng awtoridad na nagpatahimik maging sa pinakamayayabang na negosyante sa loob.
Ngunit hindi ang general ang kumuha ng lahat ng atensyon, kundi ang babaeng nasa tabi niya. Naglakad si Eliana sa gitna ng red carpet. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mukha, na ngayon ay puno ng kislap at dignidad. Ang kanyang laboratory coat ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, isang puting baluti na nagpapatunay sa kanyang talino at propesyon. Ang bawat hakbang niya ay parang isang deklarasyon ng giyera laban sa kasinungalingan. Sino ang tinatawag mong magnanakaw, Rafael? Ang boses ni Eliana ay narinig sa bawat sulok ng silid, malinaw at kasing lamig ng bakal. Sino ang tunay na kumuha ng hindi sa kanya? Ang asawang binaliwala mo o ang lalaking gumamit ng yaman ng aking pamilya para lamang itayo ang isang huwad na imperyo? Napabitaw si Rafael sa microphone. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang pinagmamasdan ng kanyang asawa, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang ang prinsesa ng militar, na noon pa man ay may hawak na ng kanyang kapalaran. Si Doña Aurora ay napahawak sa kanyang leeg. Tila ba ang hininga niya ay biglang naubos nang makita ang general na nakatayo sa likuran ni Eliana. Ang anibersaryong ito ay hindi isang selebrasyon ng inyong tagumpay. Ang dugtong ni Major Mateo habang naglalakad patungo sa entablado na may dalang mga dokumento. Ito ay ang formal na pagbawi ni Dr. Eliana Monteverde sa lahat ng shares, ari-arian, at pati na ang pangalang Vergara na inyong dinungisan. At tungkol sa iyong lisensya bilang negosyante, Rafael, mukhang ang Bureau of Internal Revenue at ang NBI ay may ilang katanungan tungkol sa mga transaksyong nahanap namin sa notebook ni Eliana. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter na inanyayahan ni Rafael ay nagsimulang tumutok sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa papuri, kundi para sa kanyang pagbagsak. Ang bawat click ng kamera ay tila isang kuko na bumabaon sa kanyang kahihiyan. Si Vanessa ay sumubok na magtago sa likod ni Rafael. Ngunit ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakapako na sa katotohanang binuo ni Eliana. Tumingin si Eliana ng diretso kay Rafael. Wala siyang nakitang asawa, kundi isang lalaking nagpakalunod sa sarili niyang ambisyon. Ito ang iyong kusok, Kep, Rafael, ang mawalan ng yaman at ang matuklasan na ang babaeng itinuring mong basura ang siyang tanging nagligtas sa iyo noon. Ang pabulong na sabi ni Eliana. Ngunit sapat na upang marinig ni Rafael. Pumirma ka na sa tunay na dokumento. Hindi ng diborsyo, kundi ng pagsuko ng lahat ng ninakaw mo. Sa gitna ng marangyang ballroom, habang ang mga sundalo ay dahan-dahang lumalapit sa entablado, nararamdaman ni Eliana ang huling pagpigtas ng kanyang mga kadena. Ang katarungan ay hindi lamang dumating sa anyo ng kapangyarihan, kundi sa anyo ng isang babaeng muling nakilala ang kanyang tunay na halaga. Ngunit habang tinititigan niya si Rafael, napansin niya ang isang kakaibang tingin sa mga mata nito. Isang tingin ng desperasyon na tila ba may isa pa itong alas na hindi pa inilalabas. Isang lihim na senyas ang ibinigay ni Rafael sa isang tauhan sa madilim na sulok ng ballroom. Ang bawat bitak sa pader ng toreng ginto na itinayo ni Rafael ay tila naririnig sa bawat tibok ng puso ni Eliana. Ang senyas na ibinigay ni Rafael sa madilim na sulok ay nagdulot ng isang mabilis na pangyayari, ang biglang pagkapundi ng malalaking chandelier sa ballroom. Ang liwanag ay napalitan ng isang nakakatakot na kadiliman, kung saan ang tanging maririnig ay ang nagkakagulong boses ng mga bisita at ang mabilis na pagkaladkad ng mga silya sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Eliana ang isang kamay na humablot sa kanyang braso. Hindi ito ang magaspang na kamay ni Rafael, kundi isang mas malakas at mas mapanganib na hawak. Isang amoy ng usok at lumanaka tadang dumampi sa kanyang pangamoy. Ngunit bago pa man siya makasigaw, narinig niya ang mahinahong tinig ni Major Mateo sa kanyang likuran. "Huwag kayong malilihis, Ma'am Eliana. Nasa tabi ninyo lang ako," ang pabulong na sabi ni Mateo. Ang tunog ng pagkakasa ng kanyang baril ay narinig sa gitna ng dilim.
Isang tuyong tunog ng bakal na nagbibigay ng babala sa sinumang mangangahas na lumapit. Sa isang iglap, ang mga taktikal na ilaw ng mga sundalo ay bumukas. Tumatama sa direksyon ng entablado. Doon, makikita si Rafael na pilit na hinihila si Vanessa patungo sa isang lihim na labasan sa likod, habang ang isang lalaking nakamaskara ay nakatayo sa pagitan nila at ng mga sundalo. Ngunit ang takas ni Rafael ay hindi naging matagumpay. Ang bawat labasan ay hinarangan na ng mga tauhan ng general. Ang kanilang mga anino ay tila mga higanteng agila na naghihintay sa kanilang biktima. Walang aalis sa silid na ito hanggat hindi natatapos ang paghuhukom. Ang boses ng general ay umalingaw-ngaw, kasing bigat ng isang hatol na walang apela. Nang bumalik ang liwanag, ang bawat bisita ay nakasaksi sa isang eksenang hinding-hindi nila malilimutan. Si Doña Aurora ay nakaluhod sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay nagkalat sa sahig matapos siyang madapa sa pagtakbo. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki ay ngayon ay puno ng luha at tuling mula sa nag-short circuit na kuryente. "Eliana, anak, maawa ka sa amin." Ang palahaw ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay tila isang asong nasugatan. Ang lahat ng ito ay plano lang ni Rafael. Wala akong kinalaman sa mga illegal na gawain niya. Patawarin mo ako. Binuhat kita noong may sakit ka. 'Di ba? Tumingin si Eliana sa kanyang biyenan. Naalala niya ang bawat gabi na pinaglinis siya nito ng sahig. Hanggang madaling araw. Ang bawat pagkakataon na tinawag siyang magnanakaw at walang silbi. Ang hapdi ng mainit na tsaa na sadyang itinapon sa kanyang balat ay tila muling kumirot. Ang awa ay para sa mga taong marunong tumanggap ng pagkakamali, Madam Aurora. Ang malamig na sagot ni Eliana. Ngunit ang ginawa ninyo ay hindi pagkakamali. Ito ay isang sistema ng pang-aabuso na ginawa ninyo dahil akala ninyo ay wala akong kakayahang lumaban. Hinarap ni Eliana si Rafael na ngayon ay hawak na ng 2 sundalo sa magkabilang braso. Ang kanyang tuksedong mamahalin ay punit-punit na at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Si Vanessa naman ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga sundalo at kay Eliana. Pilit pa ring hinahawakan ang kanyang bag na puno ng mga alahas na balak niyang itakas. "Major Mateo, kunin ang bag na yan." Ang utos ni Eliana. Ang lahat ng nasa loob niyan ay pag-aari ng foundation para sa mga batang may sakit sa puso na ninakawan ni Rafael. Habang kinukuha ni Mateo ang bag mula sa nanginginig na mga kamay ni Vanessa, isang opisyal ng pulisya ang pumasok at nag-abot ng warrant of arrest kay Rafael. Ang mga salitang falsification of documents, plunder, at murder ay binanggit ng malakas, sapat na upang maging sanhi ng paghimatay ni Doña Aurora sa sahig. "Murder?" Ang pabulong na tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nawalan ng lakas. "Wala akong pinatay. Isang aksidente lang ang nangyari kay Sergeant Rosales. Ang aksidente ay hindi nangyayari nang may 3 tama ng bala sa likod, Rafael." Ang sabat ni General Monteverde habang lumalapit sa lalaking minsang naging manugang niya. "Ang iyong notebook, Eliana. Ang mga plate number ng mga sasakyang nakita mo sa mansyon noong gabing iyon ay tumutugma sa mga tauhan ng sindikato na pumatay sa aking sergeant." Naramdaman ni Eliana ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Ang lalaking itinabi niya sa pagtulog sa loob ng 3 taon ay isang halimaw na may bahid ng dugo ang mga kamay. Sa gitna ng katotohanan ito, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na sumuporta sa kanyang likuran. Si Mateo iyon. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na haligi na hindi hahayang mabuwal si Eliana. "Tapos na ang lahat, Eliana. Ang tore ay gumuho na. Ang pabulong na," sabi ni Mateo. Isinuot ni Eliana ang kanyang stethoscope sa kanyang leeg. Isang huling kilos ng pagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao. Tumingin siya sa mga bisita, sa mga reporters, at sa mga taong humamak sa kanya noon. Sa gabing ito, ang kumpanyang ito
ay formal ng isa sa ilalim sa pamamahala ng Monteverde Medical Group. Walang empleyadong mawawalan ng trabaho maliban sa mga taong naging kasabwat sa mga krimen ni Rafael, ang anunsyo ni Eliana. Habang inalalayan siya ni Mateo palabas ng ballroom, narinig ni Eliana ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Rafael. Ang bawat tunog ng bakal ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang pangungusap ng paghihirap. Ngunit bago sila makarating sa sasakyan, isang huling sigaw ang narinig mula kay Rafael. Hindi pa tapos ito, Eliana. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. May mas malakas pa sa akin na hindi mo inaasahan. Ang sasakyan ay dahan-dahang lumayo sa hotel, ngunit ang mga salitang yon ay naiwan sa isipan ni Eliana. Sino pa ang nasa likod ni Rafael? Ang misteryong nahanap niya sa notebook tungkol sa bank account ay tila nagsisimula pa lamang magkaroon ng anyo. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng silid ni Eliana sa mansyon ng mga Monteverde ay tila isang banayad na haplos, malayo sa malupit at malamig na umagang dinaranas niya noon sa ilalim ng bubong ng mga Vergara. Wala nang tunog ng pasigaw na utos ni Doña Aurora. Wala nang mabigat na pakiramdam ng pagiging isang estranghero sa sariling tahanan. Ang tanging naririnig niya ngayon ay ang malambing na huni ng mga ibon sa labas at ang mahinang kalansing ng mga kagamitan sa kusina habang naghahanda si Yaya Glo ng almusal. Dahan-dahang hinaplos ni Eliana ang kanyang puting laboratory coat na nakasabit sa gilid ng kanyang kama. Ang tela nito ay kasing puti ng kanyang bagong simula at ang nakaburdang pangalan ng kanyang pamilya ay nagniningning sa ilalim ng liwanag. Sa loob ng 3 taon, ang coat na ito ay itinago niya sa ilalim ng mga lumang duster at basahan, ngunit ngayon, ito na ang kanyang magiging baluti sa muling pagtapak niya sa mundo ng medisina. Isang marahang katok ang nagmula sa pintuan. Kasunod ang pagpasok ni Yaya Glo na may dalang isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang matanda ay nakasuot ng maayos na uniforme at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot na dati ay palaging nandoon. Iha, oras na para sa iyong unang araw sa ospital, ang nakangiting sabi ni Yaya Glo. Ang iyong papa ay naghihintay na sa ibaba. Gusto ka raw niyang ihatid bago siya tumuloy sa kampo. Salamat, Yaya. Susunod na po ako. Ang tugon ni Eliana habang isinusuot ang kanyang stethoscope sa kanyang leeg. Ang bawat bahagi ng instrumentong ito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas, isang paalala na ang kanyang tunay na halaga ay hindi kailanman nawala. Ito ay natabunan lamang ng maling pag-ibig. Sa pagdating niya sa St. Jude Medical Center, isang malaking banner ang sumalubong sa kanya. Ang mga empleyado, mula sa mga nurse hanggang sa mga janitor, ay nakahanay upang batiin ang kanilang bagong Chief of Cardiology. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, nanatiling mapagkumbaba si Eliana. Tumigil siya sa tapat ng isang matandang lalaking pasyente na nakaupo sa wheelchair sa gilid ng lobby. Ang lalaki ay mukhang pagod at may suot na kupas na barong. Lumuhod si Eliana upang pantayan ang paningin ng matanda. Magandang umaga po. Ako po si Dr. Eliana. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat para gumaan ang inyong pakiramdam. Ang matanda ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Eliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, doktora. Akala ko ay hindi na ako tatanggapin dito dahil wala akong pambayad. Sa ospital na ito, unahin natin ang buhay bago ang pera. Ang mahinahong sabi ni Eliana, isang pangakong binuo niya noong panahong siya mismo ay itinuturing na walang halaga ng mga Vergara. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang bagong opisina, nakita niya si Major Mateo na nakasandal sa pader malapit sa pintuan. Ang Major ay hindi nakasuot ng kanyang tactical gear, kundi isang simpleng polo shirt na nagpatingkad sa kanyang matikas na tindig. May dala siyang isang maliit na buke ng mga sariwang sampagita. Para sa iyong bagong simula, Eliana, ang pabulong na sabi ni Mateo habang iniaabot ang mga bulaklak.
Ang bango ng sampagwita ay tila bumura sa lahat ng amoy ng luma at maruming mansyon na iniwan niya. Salamat, Mateo. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa lahat ng ginawa mo. Ang tugon ni Eliana, nararamdaman ang isang kakaibang init sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang masayang sandali ay bahagyang nagambala nang maging seryoso ang mukha ni Mateo. Inilahad niya ang isang asul na folder na naglalaman ng mga bagong impormasyon tungkol sa lihim na bank account na nahanap nila. Tungkol sa account na nahanap mo, Eliana, nagkaroon kami ng lead. Ang pangalang nakasulat doon ay Isabela Monteverde. Sabi ng general, iyon ang pangalan ng iyong yumaong ina. Pero ang account ay aktibo pa rin hanggang noong nakaraang buwan at si Rafael ay nagpapadala ng malalaking halaga ng pera doon. Ang hininga ni Eliana ay tila tumigil. Ang kanyang ina ay pumanaw na noong siya ay bata pa lamang. Paanong magkakaroon ng aktibong account ang isang taong matagal nang wala? At bakit si Rafael ang nagpapadala ng pera doon? Ibig mong sabihin, may gumagamit ng pangalan ni Mama? O baka naman, hindi na naituloy ni Eliana ang kanyang sasabihin dahil sa matinding kalituhan. Imbestigahan natin ito ng malalim, Eliana. Pero sa ngayon, ang kailangan mo ay ang mag-focus sa iyong mga pasyente. Huwag mong hayaang nakawin muli ni Rafael ang kapayapaan mo. Ang payo ni Mateo habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ni Eliana bilang pagpapakalma. Tumango si Eliana, ngunit ang kanyang isipan ay nagsisimula ng bumuo ng mga katanungan. Habang pinapanood niya ang pag-alis ni Mateo, isang nurse ang mabilis na lumapit sa kanya. Hingal na hingal, Doktora Eliana, may emergency po sa room 402. Isang pasyente ang dinala rito. Kritikal ang kondisyon pagkatapos ng isang serye ng pananakit sa dibdib. Ayon sa record, siya ay si Doña Aurora Vergara. Ang stethoscope sa leeg ni Eliana ay tila naging mabigat. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbabalik ng mga tao sa kanyang buhay. Ang babaeng nagpahirap sa kanya sa loob ng 3 taon ay ngayon ay nasa ilalim ng kanyang mga kamay bilang isang manggagamot. Doktora, ang pasyente ay hindi na makahinga ng maayos. Ang kanyang blood pressure ay mabilis na bumababa. Ang boses ng nurse ay puno ng kaba. Ngunit si Eliana ay nanatiling kalmado habang naglalakad patungo sa room 402. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa malinis na sahig ng ospital ay tila isang mabilis na martsa patungo sa isang krusigada. Sa bawat hakbang, ang mga alaala ng panlalait ni Doña Aurora ay bumabalik. Ang pagtapon ng mainit na tsa, ang pagtawag sa kanya na magnanakaw, at ang pagpilit sa kanya na matulog sa malamig na sahig. Ngunit nang hawakan ni Eliana ang doorknob, huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata sa loob ng 1 segundo. Iniiwan niya ang biktima sa labas ng pinto. Ang papasok sa loob ay ang doktora. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng ventilator na naglalabas-pasok ng hangin ay sumalubong sa kanya. Doon, sa gitna ng malalawak na puting kumot, ang makapangyarihang Doña Aurora Vergara ay mukhang isang maliit at tuyot na dahon. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng unan at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa bawat hirap na paghinga. Nang imulat ni Aurora ang kanyang mga mata at makita ang babaeng nakaputing laboratory coat na may nakabordang Monteverde, isang matinding takot ang rumeshistro sa kanyang mukha. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ungol. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa gilid ng kama. Tila ba natatakot na ang babaeng binaliwala niya noon ay narito na ngayon para kumuha ng paghihiganti. Huwag po kayong magsalita, Madam Aurora. Kailangan ninyong ireserba ang inyong lakas. Ang mahinahong sabi ni Eliana habang sinisimulang suriin ang tibok ng puso ng matanda gamit ang kanyang stethoscope. Ang bawat kilos ni Eliana ay puno ng propesyonalismo
Walang bakas ng galit o puot. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto ay marahas na bumukas. Pumasok si Rafael, na ngayon ay nakasuot ng dilaw na uniforme ng bilangguan at may mga posas sa kanyang mga kamay. Pinapayagan siyang bumisita sa ilalim ng mahigpit na bantay ng 2 pulis dahil sa emergency na kondisyon ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay magulo, ang kanyang buhok ay hindi naayos, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Eliana, maawa ka. Iligtas mo si Mama. Ang pagsusumamo ni Rafael habang pilit na lumalapit sa kama, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Alam kong marami kaming pagkakamali. Alam kong naging demonyo ako sa'yo. Pero pakiusap, huwag mong hayaang mamatay si Mama. Ikaw lang ang pinakamahusay na doktor na kilala ko. Tumingin si Eliana kay Rafael. Ang lalaking ito, na dati ay tinitingala niya bilang kanyang buong mundo, ay ngayon ay mukhang isang basang sisiw na nagmamakaawa sa harap ng taong kanyang inapakan. Sa gitna ng eksenang ito, pumasok si Major Mateo at tumayo sa tabi ni Eliana. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng proteksyon at kapanatagan. Rafael, ginagawa ko ang tungkulin ko bilang doktor, hindi dahil hinihingi mo, kundi dahil iyon ang sinumpaan ko. Ang malamig na tugon ni Eliana. Ang iyong ina ay kailangang sumailalim sa isang emergency angioplasty. Ngunit bago iyon, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay. Inilabas ni Eliana ang dokumento ng bank account na may pangalang Isabela Monteverde. Nang makita ito ni Rafael, tila mas lalong nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Bakit ka nagpapadala ng pera sa account ng aking yumaong ina, Rafael? Sino ang pinagtataguan ninyo sa likod ng pangalang yan? Ang tanong ni Eliana. Ang boses niya ay may talim na hindi kayang takasan. Napayuko si Rafael. Ang tunog ng kanyang mga posas na nagkakalansingan ay ang tanging maririnig sa silid. Hindi patay ang ina mo, Eliana. Ang iyong ina. Itinago siya ni Papa sa isang pribadong pasilidad sa labas ng bansa. Ginamit namin ang pera ng kumpanya para manahimik ang mga nurse doon. Iyon ang ginamit ni Doña Aurora para kontrolin ang general noon pa man. Ang stethoscope sa kamay ni Eliana ay dahan-dahang nalaglag sa kanyang gilid. Ang buong mundo niya ay tila muling nyanig ng isang mas malakas na lindol. Ang inang iniyakan niya sa loob ng maraming taon, ang inang inakala niyang pumanaw na dahil sa sakit ay buhay pa pala at naging bihag ng kasakiman ng mga Vergara. Anong sabi mo? Ang boses ni General Monteverde ay umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Ang general ay nakatayo doon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pighati. Patawarin ninyo kami, General. Iyon ang alas na hawak ni Mama para hindi ninyo tuluyang pabagsakin ang negosyo namin noon. Ang pautal-utal na sabi ni Rafael habang umiiyak. Tumingin si Eliana kay Doña Aurora na ngayon ay nakatitig sa kanya nang may mga matang humihingi ng tawad. Ang bawat paghihirap na naranasan ni Eliana sa mansyong iyon ay wala pa pala sa kalingkingan ng ginawa nila sa kanyang pamilya. Major Mateo, ihanda ang helicopter. Ang utos ni Eliana, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at bagong pag-asa. Iligtas natin ang pasyenteng ito ngayon din dahil kailangan niya pang mabuhay para harapin ang bawat kasong isasampa ko sa kanya. At pagkatapos nito, susunduin natin ang aking ina. Habang inihahanda ang operasyon, lumapit si Mateo kay Eliana at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka mag-isa, Eliana. Hahanapin natin siya. At sa pagkakataong ito, ang bawat piraso ng iyong puso ay mabubuo na. Ang bawat tibok ng puso mo, Madam Aurora, ay isang pagkakataon na naibinibigay ko sa iyo. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil hindi ako katulad mo. Ang boses ni Eliana ay matatag habang isinusuot niya ang kanyang surgical mask sa loob ng operating room. Ang tunog ng ventilator at ang regular na pag-akyat baba ng monitor ng puso ni Doña Aurora ay ang tanging musika sa loob ng malamig na silid. Sa loob ng 3 taon,
Ang babaeng ito ang naging arkitekto ng kanyang impyerno. Ngunit ngayon, ang buhay nito ay nakasalalay sa bawat galaw ng mga kamay ni Eliana. Ang operasyon ay tumagal ng ilang oras. Ang bawat tahi, ang bawat paggalaw ng catheter sa loob ng ugat ni Aurora ay ginawa ni Eliana ng may perpektong presisyon. Sa bawat sandali na tila bibigay ang puso ng matanda, isang alaala ng kanyang sariling ina ang nagbibigay kay Eliana ng lakas. Hindi niya hahayaang mamatay si Aurora hanggat hindi nito nasasaksihan ang muling pagkabuo ng pamilyang sinubukan nilang wasakin. Nang lumabas si Eliana sa operating room, ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang pinunasan ni Major Mateo. Ang general ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Tumango si Eliana, isang senyas na naging matagumpay ang lahat. Ngunit wala silang oras para magdiwang. Ang helicopter ay nakahanda na, Ma'am Eliana. Ang lokasyon ng inyong ina ay nakumpirma na sa isang liblib na pasilidad sa labas ng bansa. Ang ulat ni Mateo habang inaalalayan si Eliana patungo sa sasakyan. Ang paglalakbay patungo sa lihim na pasilidad ay tila tumagal ng isang dekada para kay Eliana. Habang lumilipad sila sa ibabaw ng ulap, ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungan. Matatandaan pa ba siya ng kanyang ina? Mapapatawad ba siya nito sa panahong wala siya sa tabi nito? Nang marating nila ang puting gusali na nakatago sa gitna ng kagubatan, ang bawat hakbang ni Eliana sa pasilyo ay tila isang pagbabalik sa nakaraan. Sa dulo ng pasilyo, sa loob ng isang silid na may amoy ng mga sariwang bulaklak at antiseptic, isang babaeng may mapuputing buhok ang nakaupo sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ngunit ang kanyang mukha ay kasing ganda pa rin ng mga larawang itinatago ni Eliana sa loob ng kanyang medalyon. Mama! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Eliana. Dahan-dahang lumingon ang babae. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na tila naghintay ng maraming taon para lamang sa sandaling ito. Eliana, ang aking munting sampagita. Ang bawat luhang ipinagkait ni Eliana sa sarili niya sa loob ng mansyon ng mga Vergara ay sabay-sabay na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Niyakap niya ang kanyang ina ng napakahigpit, tila ba natatakot na baka maglaho ito muli kapag bumitaw siya. Sa likuran nila, ang general ay hindi na rin napigilan ang pag-iyak. Isang matikas na lalaki na sa wakas ay nahanap na ang kanyang nawawalang bahagi. Habang nagaganap ang muling pagkikita ng pamilya Monteverde, sa loob naman ng isang madilim na selda, si Rafael ay nakaupo sa sulok, pinapanood ang balita sa telebisyon tungkol sa tuluyang pagbagsak ng kanyang kumpanya at ang pagkakaresto kay Vanessa habang sinusubukan nitong tumakas sa bansa. Ang lahat ng yaman na inakala niyang nagpapatakbo sa mundo ay wala nang silbi ngayon. Wala siyang pera, wala siyang pamilya, at wala siyang Eliana na magliligtas sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatayo si Eliana sa balkonahe ng kanilang bagong bahay kasama si Major Mateo. Ang hangin ay malamig at puno ng bango ng mga bulaklak. Ang kanyang ina ay unti-unti nang bumubuti ang kalusugan sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Tapos na ang lahat, Eliana. Ang bawat katarungan ay nakamit na natin. Ang sabi ni Mateo habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay ni Eliana. Tumingin si Eliana sa kalangitan. Ang mga bituin ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa dati. Hindi lang katarungan ang nahanap ko, Mateo. Nahanap ko ang sarili ko at ang taong handang tumayo sa tabi ko kahit wala na ang mga bituin sa langit. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang itim na sobre ang inihatid ni Yaya Glo kay Eliana. Sa loob nito ay may isang sulat na galing sa korte ng mga Vergara. Isang huling testamento mula sa yumaong ama ni Rafael na nagsasabing may isang lihim na kasunduan na hindi alam ni Rafael. Isang kasunduan na maglalagay muli kay Eliana sa gitna ng isang bagong panganib.
Ang bawat simoy ng hangin sa hardin ng mga Monteverde ay may dalang kakaibang bango. Isang bango na hindi lamang nanggagaling sa mga namumukadkad na sampagwita, kundi sa isang buhay na sa wakas ay nakahanap na ng tunay na kapayapaan. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang toreng ginto ng mga Bergara, at sa bawat araw na nagdaan, unti-unting nabura ang bawat pait at hapdi, na tila ba ang panahon ay isang mahusay na manggagamot na walang pinipiling sugat. Nakatayo si Eliana sa beranda. Pinagmamasdan ng kanyang ina, si Isabela, na masayang nagtuturo sa ilang mga bata sa kanilang komunidad tungkol sa pagpipinta. Ang kanyang ina ay hindi na ang babaeng naging bihag ng takot at pagkakakulong. Siya na ngayon ay ang liwanag ng kanilang tahanan, ang patunay na ang pag-asa ay hindi kailanman namamatay hanggat may naglalakas loob na maghanap dito. Ang sulat na nakuha ni Eliana noon, ang lihim na kasunduan ng yumaong ama ni Rafael, ay naging isang huling instrumento ng katarungan. Sa halip na panganib, ito ay isang lihim na trust fund na inilaan para sa mga medikal na misyon ni Eliana. Isang huling hiling ng isang matandang lalaking ninais humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ng kanyang asawa at anak. Isang marahang hakbang ang narinig ni Eliana sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang init ng presensya ng lalaking ito ay sapat na upang pakalmahin ang anumang natitirang kaba sa kanyang dibdib. Lumapit si Mateo at dahan-dahang ipinatong ang kanyang jacket sa balikat ni Eliana. Ang lalim na naman ng iniisip mo, Doktora, ang pabulong na sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko mula noong gabing iyon sa ilalim ng ulan. Ang tugon ni Eliana habang sumasandal sa balikat ni Mateo. Naisip ko si Rafael. Nabalitaan ko na ang hatol sa kanya ay pinal na. At si Doña Aurora, nananatili siya sa isang pasilidad kung saan ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling konsensya. Napatawad mo na ba sila? Ang tanong ni Mateo. Huminga ng malalim si Eliana at tumingin sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa kalangitan. Ang patawad, Mateo, ay hindi ibig sabihin na babalik tayo sa dati. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa puso ko. Malaya na ako, at ang kalayaang yon, ang pinakamahalagang regalong na ibigay ko sa sarili ko. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Walang ingay niyang binuksan ito upang ipakita ang isang singsing na may disenyong hugis, bulaklak ng sampagita. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong isang maliit na diamante na sumisimbolo sa katatagan. Eliana, sa loob ng mahabang panahon, pinrotektahan kita dahil iyon ang utos ng general. Pero ngayon, gusto kitang protektahan dahil iyon ang tanging nais ng puso ko. Maari mo bang hayaan na ako ang maging katuwang mo sa bawat tibok ng iyong buhay? Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Eliana. Isang ngiting kasing liwanag ng bukang liwayway. Oo, Mateo. Higit pa sa sapat ang pag-ibig mo upang punan ang bawat puwang na iniwan ng nakaraan. Habang magkahawak kamay silang nakatingin sa malayo, ang boses ni Yaya Glo ay narinig mula sa loob. Tinatawag sila para sa hapunan. Ang bawat kalansing ng pinggan at ang tawanan ni na Isabela at ng general sa loob ng bahay ay isang himig ng tagumpay. Ang sampagitan na dati ay natatabunan ng dumi sa kalsada ay ngayon ay nakatanim na sa isang matabang lupa. Namumukadkad ng may dignidad at bango na hinding-hindi na mabubura ng kahit anong bagyo. Ang aral na naiwan sa bawat pader ng mansyong Monteverde ay malinaw. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o kapangyarihan, kundi sa katapatan ng puso at sa lakas ng loob na bumangon mula sa pagkakalugmok.
Ang bawat sugat ay may katapat na lunas at sa huli, ang katotohanan ay laging mananaig, kasing tiyak ng pagsikat ng araw sa bawat umaga.